unang linggo ng June. At tayo ay magbabaka sakali. Kukuha tayo ng experience na ngayong buwan na to ay ito na ang katapusan ng Anting Labuyo Season 2025. At nandito nga tayo sa 6 kilometer. At aakyat tayo pa punta ng 5 hanggang 4 kilometer. Susubukan natin kung may titilaok pa. At kapag meron pa mga idol ay i-set up pa natin itong ating dalang mga kate. At nandyan lang yung aking motor mga kalagalag. Dito ko lang yan iniiwan sa boundary ng Barangay Bunga at ng Matanag. So yan, Barangay Matanag at Barangay Bunga. So ito ang boundary ng aking inaakyat ng playground. So dito tayo dadaan mga idol. At dito ang unang akyatan papunta ng 5 kilometer. Dito pa lang mga kalagalag dati ay meron ng tumitilaok dito. Dito ako nag-set up nung una na naapakan yung aking speaker ng ating kinakate at nagulat nga yung labuyo. Bigla siyang napatalon mga idol. At yun, hindi na siya bumalik. At tuluyan tayong iniwan ng alpas na yun. Yan mga idol, makita natin yung daan dito. Ito yung pathway paakyat. Wala pang tumitilaok. Susubukan natin muna dito sa 5 kilometer. At pagdating natin doon sa unahan, magtatawag tayo gamit ang ating improvise pakakak. Yan, pakakak tayo mga idol. Makiramdam tayo kung mayroong maghahamon pa ngayong June 5. Katapusan na ng season ng anting. Yan mga idol, walang sumasagot. At nandito na tayo sa kalagitnaan ng 5 kilometer. At tuloy tayo hanggang sa pinaka-eksakto boundary ng 5 to 4. Diretso tayo ng akyatan. At sana makarinig tayo at nang makasubok pa. Kung tayo ba ay lalapitan pa o hindi na dahil sa buwan na to, ang mga labuyo ay taglugo na. Pero depende sa mga lugar mga kalagalag dahil kahapon yung taga Labo, Camarines Norte ay nag-message pa sa akin na ang katihan doon sa kanila ang season, ang katapusan ay hanggang Hugos. So yun, magkakaiba ang ng mga labuyo, mga kalagalag, taglugo nila. Kaya sa mga ibang lugar ay meron pang nagkakate sa mga buwan na to na kasagsagan pa kasi hindi lahat sa buong Pilipinas ay sabay-sabay maglugon yung mga kate. Magkaiba-ibang lugar ng Pilipinas ay magkakaiba rin yung taglugon ng mga labuyo. Kaya subukan talaga natin at tayo'y dumiretso ng mga kalagalag. Medyo malapit na tayo mga idol sa 5 kilometer. Ito yung lugar dito sa bungad.
Yan, nasa 45 minutes na tayong naglalakad pero wala pa tayong naririnig na naghahamon sa ating pakakak. Kanina pa tayo umaagaw ng pansin nila pero hindi natin sila mapasagot. At may kabayo pa dito. So dito tayo mga idol. Iwasan natin tong kabayo na to. Dahil nga sa gulat yung ating labuyo sa kabayo. Lumapit kasi. Ito yung lugar mga idol dito. Hindi siya masyado tawag nito. Makapal lang mga damo. Yan, may mga bakante. Diyan nagsisipag. Naglalakad-lakad yung mga labuyo pag nanginginain. Pag sumasabay sila sa mga baka, kabayo o kalabaw dito sa 5 kilometer. Yan, dito pinapastol ng mga ibang magsasaka yung mga alaga nila. Diretso lang tayo mga idol. Wala pa rin talagang marinig tayong tumitilaok. Parang mahirap na tayo makarinig ng tilaok ng alpas. Gusto ko lang ma-share sa inyo kung meron pa bang mag-aamon o wala na kapag talaga pumasok na ang buwan ng June dito sa aming lugar. Nasa 5 kilometer na tayo mga kalagalag. Ito yung bahay kubo na tinutuluyan ko. Pag-aari ito ni Kuya Elmer. Kapag ako'y inaabutan ng ulan o magpapahinga, diyan ako mga idol nasilong sa kubo nila. At sa palibot na yan, nandyan yung mga labuyo. Nandyan sila nagsisipag tilaok at hahamunin ka talaga na mapunta dyan sa baba na yan. At ngayon nga ay subukan natin magpakakak dito kung meron pang maghahamon sa atin para matestingan natin na meron pa ba o wala na. Sakto, nandito na tayo. Dito yung lugar kung saan nakuha namin yung huli ni Mayuna noong April 9 na nakuha namin sa CI na small box type. So, may kalabaw pala dito. Ayan, disturbo natin. Ito mga kalagalag, ang saktong lugar pinagkakatihan natin. Pero tahimik na, tanging uwak na lang, huni ng ibon na yan ang maririnig natin. At dito sa part na to, dito tayo nakakuha ng isang labuyo na sumasabay sa panginginain ng ng isang kalabaw dito. Pangalawang pagtak. So tatanggalin ko. Ginamitan natin 'yun ng pakakak na sa cellphone lang. Mainit na masyado. So ngayon mga idol ay tahimik na talaga. Hila niya yung ano na. Wala tayong maririnig na tumitilaw. Ngayon ay nasa pagitan tayo ng 4-6 kilometer at nasa gitna nga. At doon pa tayo mga kalagalag. Naglalakad pa tayo ng mga more than 30 to 45 minutes hanggang marating natin yung 4 kilometer. Depende sa paglalakad natin. At siyempre habang tayo'y paakyat dyan ay nagtatawag tayo. Hahamunin natin yung mga labuyo kung nandyan pa sila o talagang
ayaw na nila manilaok dahil sila ngayon ay taglugo na. Malapit na ako mga idol sa 4 kilometer pero wala pa rin. At dito nga, yan ang pangalawang pahingahan ko sa bahay kubo ni Gerald. At ito yung mga taniman niya. Parte na yan, mga kamatis. At dito naman, rabanos, mga sili, yan, mga bagong tanim nila. Ito yung bahay kubo niya. Dito ako nagpapahinga kapag inaabot na ng init. So may mga nagtatanong mga kalagalag na kung ano daw meron dito sa 4 kilometer danger zone. Danger area pero may mga pumupunta. So dito tawid buhay din ang paghahanap buhay ng mga magsasaka. Kahit nga delikado ay umaakyat sila para makapaghanap buhay, makapagtanim dito sa 4 kilometer danger zone. At yan ang kagandahan ng Mount Mayon mga kalagalag. Ganyan kaganda kapag nasisilayan na ng araw sa umaga. At tanging paraan nila para makakuha ng tubig dito mga idol, naguhukay sila ng lupa, sinasapinan nila ng trapal. Ayan, para pag umulan meron silang makukuha ng tubig pandilig sa kanilang mga tanim. So yan din ang kanilang mga halagang hayop, marami, baka, kalabaw, hanggang doon. May taniman din ng mga kuprahan, yan, mga nyug. So, ganito dito sa 4 kilometer. At tayo ay diretso aakyat doon mismo. Napaka taas pa. Pinaka sakto ng 4 kilometer mga idol. Ayun si Gerald mga idol. Siya ng mga tanim na rabanos. Dadaanan na lang natin, huwag na tayo lumapit. Pag uwi ko na lang dadaan dito sa kanyang kubo. Nandito tayo sa mga idol. Tuloy lang tayo hanggang makarating sa pinaka point ng ating playground. Nag-iingay na si Mayuna. Itong paikot na yan mga kalagalag kapag hunting season, yan ay talagang napakaraming labuyo dyan. Yan, paikot na yan. Minsan sabay-sabay silang manilaok, di mo na alam kung alin ang set upan mo. Dapat dito meron kang dalang mga 3 pangkate, 3 CI, 3 pataker din, yon magkakapares para paka-set up mo sa isa, punta ka naman dun sa isa ng medyo na hindi masero ba. Kaya dapat lang yung dala nating CI hindi lang isa, 2 o 3. Kaya ako nagdadala dito ng 2 pangkat at 1 babae, bali 3. Yan, wala na. Yan dati. Ang mahirap dito sa parte na yan mga idol, dahil mga kawayan yan. Mahirap dyan pumasok. So hindi ako dyan napunta. At hanggang dun sa pag-akyat natin sa pinaka 4 kilometer. Parte dyan sa Onampa. Napakaganda pa ng lugar dyan. So ito, nagbungkal pa sila ng lupa bagong taniman nila. Heto na. Dito na tayo mga idol sa 4 kilometer danger zone. So dito kitang kita pa rin si Mount Mayon. Kaya ang kanyang itsura dito. At yung dulo na yun mga idol, sa una na yun merong kubo. Yan ang pangatlong bahay kubo na aking tinutuluyan dito sa 4 kilometer kapag magpapahinga. Ngayon ay mga kalagalag, 8:30 na. Matagal na tayo naglakad, wala pa rin. Bale 2 kilometro nilakad natin
makarinig lang ng naghahamong alpas pero wala na tayong narinig. So yan ang palibot na yan mga kalagalag, tabi na yan, at yan na parang bundok na yan mga idol. Ay, hindi yan bundok, larian. Napakataas na itinambak ng Mount Mayon. Diyan paana ng Black Lava. Diyan tayo na hunting sa tagiliran yan. So ito na mga idol, ang pinaka point natin, 4 kilometer danger zone. So dito marami pa ring taniman, mga alagang hayop. So dito na tayo mga idol hanggang inabot tayo nga ng mahigit 2.5 oras sa paglalakad hanggang dito. Wala na tayong narinig. Magpapahinga muna tayo habang hindi pa kasikatan ng araw. Mamaya bababa tayo. Mag-aalmusal muna ako ng baong kong pandesal at macaroni. Pahinga muna tayo mga idol at mag-almusal ng ating baong pandesal. So meron akong baon dito at tinali ko lang sa aking so ito off season na, wala na yung ating mga labuyo at ito nagutuman na tayo at kakain na yung mga alaga natin. Sabay-sabay kami mag-almusal. Kain. Ikaw pandesal, ayaw mo? Ito si puti, matakaw to eh. Gutom na gutom. Tubahan ko mga idol. Macaroni, favorite. Mamaya, patapos mag-almusal, uwi na. Kain. Magkikita-kita tayong mga kalagalag naman sa susunod na season. Mula yan February hanggang May, katapusan. Nagutom si puti. 2 oras mahigit kalalakad. Wala kaming narinig. Gutom na gutom. Nangagaw na. Si Mayo na ang gusto, yung ayaw tumuwa sa pandesal. Pero si puti, sobra katakaw. Busin mo yan. Ito lang laging tanging baong ko mga idol. Pag naakyat dito ako nag-aalmusal. Kung saan ang mga kubo ako napadaan, pag inabot ng gutom, doon ako mag-aalmusal niyan. At sa hinahaba-haba nga ng nilakad natin, ni isa wala nagparamdam. Kaya off season na dito sa amin sa Legazpi City. Pero sa bandang Malilipot, Albay, sabi ng kaibigan ko ay hanggang June, July sila merong katidon. At dito sa aking lugar, zero balance na mga kalagalag. Kaya doon na tayo, maglilinis na at magliligpat na tayo ng mga gamit para sa next season hunting ay ready na naman para magamit ulit natin yon. At pagkatapos nga ng ating pag-aalmusal, uwi na tayo mga kalagalag.